Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? So guys, kasama naman natin si Attorney, no? At ako po ay may tanong para sa kanya regarding dun sa mga nagbalak maging tourist sa Canada. Attorney, ang tanong ko sa iyo, diretsahan na to. Gaano ba kahirap magkuha ng tourist visa? So, ang pag-a-apply ng tourist visa for me as an immigration lawyer Mhm. is the most difficult for Filipinos unless you are really well-traveled and you have enough funds. Okay. Kung mga hindi kayo well-traveled or paminsan-minsan lang kayo nagbabakasyon sa ibang bansa Mhm. at hindi masyadong malaki ang savings nyo, mahirap po mag-apply ng tourist visa sa Canada ngayon. Okay. Bakit? Mhm. Bakit po? Kasi na-renew po ang public policy kung saan ang mga tourist visa holders, ah, ay pwede nang maghanap ng trabaho sa Canada Mhm. nang hindi kinakailangan lumabas Okay. ng Canada para Okay. mag-change ng status. I see. Kasi naalala ko yun, Attorney, na yung mga nanny before, sila po ay lumalabas ng bansa, Mhm. pupunta sila ng US, tapos bumabalik para lang mag-change status. So ngayon, hindi na kailangan Pwede na sila mag-change status mag-change status right away. within Canada. Okay. Kung meron sila makikitang employer Okay. na merong LMIA. So, Attorney, speaking of LMIA, gaano ba to kahirap makakuha ng LMIA para sa mga tourist visa? So, depende. Depende kung saan kayong province pupunta. Mhm. Depende kung ano rin work ang hinahanap nyo. Okay. Okay? Okay. So, marami sa Ontario ang mga naghahanap ng mga caregivers. Mhm. Okay? So, marami mga agencies dyan na may mga ready LMIAs na. Okay. So, kung tourist ka or visitor visa holder ka ng Canada, Mhm. pumunta ka sa Ontario at nakapunta ka sa agency na yan, Mhm. malamang sa malamang meron na silang LMIA. ready LMIA. Ayun. So, isa na lang na tanong ko sa Attorney. Paano kung ako ay meron akong sponsorang kamag-anak or friend na naggawa ko ng letter sa kanya na ako mag-expense lahat, blah, blah, blah. May posibilidad pa po yan na ma-approve? Malaki ang chance na may kamag-anak Okay. na mag-visit to Canada, Okay. lalo na kapag yung kamag-anak nila, very close sa kanila, kapatid, magulang, Okay. at may trabaho yung magpupunta ng Canada, Mhm. hindi siya unemployed, malaking bagay yan. So, kailangan din ng show money pa rin. Kung yung kamag-anak mo na mag-i-invite sa'yo, yung magpipresent ng documents, Aha. malaking bagay. Malaking bagay siya. Malaki ang chance na ma-approve. Mhm. Malaki ang chance na kasi pwede kang i-vouch ng kamag-anak mo Ay, okay. na Oo. hindi ka mag-overstay sa Canada. I So may see. mga supporting documents tayong sinasama during the application. Okay. So, but again, sa mga nagbalak maging tourist, sana po ay meron kayong matutunan dito nang galing po kay Attorney Perez. And again, Attorney, isang beses na lang, ano bang mga services sa Perez Law Firm niyo? So ang AC Perez Immigration Law Professional Corporation handles all immigration services to Canada. Mhm. We process student permits, work permit, visitor visas, and other visas like LMIA and permanent residency. You can reach out to us, visit us at www.acperez.com. Okay, ayun. So again, i-email ka na lang. Yes, our Email lang. email address is acperez.lawfirm@gmail.com. Yun. So again, Attorney, maraming salamat ulit sa time mo. At again, sa ating mga kabayan, maraming salamat sa inyong lahat.